Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bitag Dean. Kasama ko ngayon sa studio si Bitag Tonet at si Bitag Kate. Sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo, kami po muna yung pansamantalang makakasama nyo dito sa hashtag ipabitag mo. Pero bago natin simulan ang ating investigasyon ay kailangan muna nating pasalamatan ang ating mga bitag partners sa ating public service. Panoorin muna natin to. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Ayan, so ayan po yung ating mga sponsors. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pakikipagtulungan sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Para naman po sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kami po ay matatagpuan sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. So ano pa, simulan na natin yung investigasyon sa mga sumbong natin ngayong araw. Anumang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at susolusyonan ng nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo. Sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Grupo ng empleyado bumagsak sa yearly exam ng kumpanya, tinanggal sa trabaho. Mag-asawang caretaker ng Manggaan, 17 taong hindi sinahuran, pinabarangay pa at pinalayas ng among pinsan. Magkapatid mula Ilocos Sur gustong makausap ang kanilang tatay. Tulong at sustento para sa PWD na kapatid, mabibigay kaya? Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, para sa ating unang sumbong, 6 na empleyado na isang kumpanya sa Dasmariñas, Cavite ang lumapit sa hashtag ipabitag mo. Ang kanilang reklamo, tinanggal daw sila sa trabaho at puwersahang pinapapirma ng termination letter. Hindi raw kasi sila pumasa sa yearly assessment ng kumpanya. Banta pa raw sa kanila, kung hindi raw sila pipirma ay hindi sila makakalabas ng gusali. Aba, detalye ng sumbong, panoorin natin to. Tira sa Bukluran 1, Bulya silang Cavite. Ako po ay 30 taong gulang. Kaya po kami lumapit sa hashtag ipabitag mo. Dahil po kami po ay binabaan ng dismissal order po ng aming pabrika na Mr. DIY. 3 taon na po ako nagtatrabaho sa Mr. DIY. Yung karamihan po sa amin, 4 years na iba po, 5 years na po. Binabaan po kami ng suspension noong November 24. Pinatawag po kami ng hearing. Isa-isa po kami tinawag sa taas ng HR. At doon po, pinaano po kami ng written explanation po. O yung pangatlong tawag na po, doon na po yung binigla po kaming terminate ng mga HR po. Sa pilitan po kaming pinapirma. Kung di po kami pipirma, hindi ra po kami makakalabas sa ang pabrika po. Pag di po ra po namin pinirma, di po namin makakuha yung sahod namin huli. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami na makuha po yung aming sahod na inipit po ng aming kumpanya ng Mr. DIY po. Tapos po, yung gusto lang po namin na mabayaran yung tagal na pinasok namin sa Mr. DIY. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Bago natin sila kausapin, narito yung ilang detalye ng kanilang sumbong. So sila ay mga empleyado ng Mr. DIY Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite Branch. Sila raw ay 1 hanggang 5 taon nang nagtatrabaho rito.
So November 2023, nakatanggap ng suspension letter ang mga empleyado hinggil sa kanilang mga violations sa kumpanya. So ano kaya yon? Pinatawag at pinagpaliwanag naman daw sila ng HR ng Mr. DIY upang marinig ang kanilang panig. Subalit December 23, 2023, laking gulat na lang ng mga empleyado nang padalhan sila ng notice of termination ng kanilang kumpanya kahit hindi pa daw nila nasuserve ang kanilang suspension. Ayon sa notice of termination, hindi raw sila pumasa sa year-end assessment ng kanilang kumpanya. Reklamo ng mga empleyado, puwersahan daw ang iba sa kanilang pinapirma ng termination letter. Tinakot pa raw ang ilan sa kanila na hindi makakalabas ng gusali kapag hindi pumirma dito. Nais daw nilang mabayaran ang kanilang length of service sa kumpanya, ganun na din ang makuha ang kanilang huling sahod at benepisyo. So mukhang may sapilitang pagpipirma dito. So yun yung ano natin, iimbestigahan natin mamaya. At the same time, gusto nilang makuha rin yung kumbaga yung mga claims nila na huling sahod daw sa huling sahod. Ang mga benefits, benepisyo. Hello, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Sino po itong kausap ko? Si Roel Felipa po. Okay, so ikaw yung spokesperson po ng grupo. Sir, dito na lang tayo mag-uusap sa telepono ha, at hindi ko alam kung bakit nagkakaproblema ngayon. Okay? Sir, sige po, natanggap namin yung reklamo ninyo ngayon. Parang nirereklamo nyo na bigla kayong tinanggal sa trabaho dahil yun nga, sa may mga violations daw kayo, saka low performance. So ano ba tong reklamo ninyo? Pwede ba bang kwentuhan kami bakit kayo tinanggal at ano yung katotohanan dito? Sir, yung mga binaba po kasi sa po, ipan man po sa amin na serve yun. Tapos, umagahan po, ang ano po nun, tinerminate na po kami. Okay. So, kumbaga, hindi pa kayo na-suspend. Ang sabi pa lang sa inyo, suspended kayo, pero terminated agad. Yes po, sir. Hindi pa po sa amin nasa-serve yung, hindi pa po namin nasa-serve yung suspension na po namin. Biglang termination na po. Okay. Kumbaga po, nilaktawan po nila yung first offense tsaka yung second offense po. Alright. Pwede ko bang malaman, no? Bakit kayo sinuspend, 'di ba? Kasi yung sa termination letter niyo, later on na lang yun sinabi sa inyo low performance. Pero yung suspension, ano yung dahilan dito, 'di ba? Bali sa akin po sir, sa suspension ko po sa akin na ako po si Rolito Lipa. Yung sa suspension ko po, ano po, gawang marami pong backlog na hinahabol sa Mr. DIY. Bali yung mga baker po namin, bali pagod na po. Halos lahat po ng pinipik nila, halos nasa baba na po. Kami po bilang team leader po, syempre tutulungan po namin yung mga subordinate po namin. Okay. Member po namin. So kung tapos po, Sige. Yun po sa di po inaasahan, nakaramdam po ako ng pangingirot ng aking tagliran, ng aking private part po. Nakatulog po ako. Pero tulog ko na po rin, ma'am. Hindi po ako nag-break time. Kasing break time ko po yun. Hindi ko po nakatulog po sa tulog. Tapos na videoan po ako ng guard. Ayun po. So nakatulog ka sa oras ng trabaho? Po, ma'am, pero tulog ko na po yun, ma'am. Yung ginamit ko po yung break time ko po. Kasi nga, masama yung pakiramdam mo, di ba, Kamo? Opo, kasi po, ano po kami, night shift po kami. Wala po kaming malalapitan na nurse. Wala po ng nurse sa panggabi po eh. Alright. So, kumbaga, sinasabi mo dito, nagkaroon kasi kayo ng delay sa mga deliverables nyo. Kaya, kumbaga, sinabi nga, ang daming backlogs. Tapos, yun nga, masama pakiramdam mo. Nakunan ka pa na kumbaga, nasa video, natutulog ka. Kaya kayo sinuspend. Pare-parehas ba kayo ng suspension o yung iba, meron ding ibang suspension naman? Yung isa po ko pong kasama, si Eric Caruyan po, yung asing team leader din po. Bumagsak sa exam po, tapos tinirla. Okay. Sige. Kung regular ba sila? Oo. Matanong namin, ha? Kasi nag-uusap kami kanina dito. Sabi namin, 5 taon na kayo, pero may yearly assessment pa. Kayo ba regular or hindi? Regular po kami lahat po. Regular po kami, anim na nagre-reklamo po. Okay, pero yung yearly assessment, kahit regular ka, every year, may chance ka na matanggal kapag hindi maayos yung trabaho mo or low performance. Kasi yun
nakalagay kanina sa termination letter na nakita namin eh. Tama ba? Yearly to. Sa amin po sir, yung EPA na po na yun, matagal na po yung yearly performance appraisal po. Wala po na ano po, sa EPA po. Okay. So, ilang kayo natanggal dito? Increase lang po na sahod po yan eh. Alright. So, ilang kayo natanggal lahat na bumagsak, di ba? Ito yung ano dito eh, yung parang issue dito, bumagsak kayo sa yearly assessment. Ilang kayong tinanggal? Bali, 6 po kami. 6. Kayong mga nagre-reklamo. Wala naman Lahat ba? sila mga team leader? Mga team leader ba kayo? Erickson Cap. Ano? Erickson, Karuyan, Talipa po. Okay, sige. So, matanong ko lang, kasi may mga sinabi kayo sa amin na sa pilitang pinapapirma kayo ng termination, na parang may pananakot pa, pag hindi kayo pumirma, hindi kayo makakalabas dito sa gusaling to. Totoo. May mga ganun ba? Totoo po yan. Yung po namin kasama na si Randolph Parellano po, ina-hold pa po sa guard po yan para makapirma lang po. Pero kayo, pumirma ba kayo? Hindi, kasi nasa labas na kayo ng gusali. Ibig sabihin, hindi kayo pumirma. Sir, na dalawa po, si Vincent Yeres po, pumirma po kami kasi sabi po nila, para makuha po namin yung huling sahod po namin ng December 28 po. Tapos po, sila po yung sumira. Hindi po nila binigay yung sahod namin, inipit po nila. Yung Pasko bagong taon namin, sir, halos wala kaming inihanda. Kinautang lang namin. Sila po, sarap na kinakain nila. So, sa madaling salita, pumirma yung iba sa inyo, pero hindi naman binigay yung huling sahod nila. Opo, sabi po nila yun. Tapos sabi ko po, makukuha po ba namin yung separation pay namin? Sabi po nila, mukhang malabo po. Sabi ko, nasa batas po ba ng dole po na i-hold niyo yung sahod ng tao yung separation pay? Hindi, kasi ganito ha, Ruelito. Kapag kayo parang last day nyo na sa trabaho, lagi po yan ang ginagawa, kailangan nyo po muna mag-clearance. So after the clearance, doon po ibibigay yung sweldo ninyo. Bakit nag-clearance ang isang tao? Para po malaman na wala na kayong kailangang ibalik pa sa kumpanya, kailangang isurrender. Kung ano yung nasa possession nyo na pag-aari ng kumpanya. At least, kaya nga sabi clearance para wala ring habulin yung kumpanya sa'yo. Yes, tama. Pwede nating itanong kung nakapag-clearance ba sila. Kayo ba nakapag-clearance? Kasi hindi ko alam kung ano yung sinasabing pinapapirma sa inyo. Yan ba yung clearance na yan or iba yan? Sige nga. Ulan kasi po, bawal sa nagpa-clearance po ngayon, parang wala na po kaming mahabol na separation Hindi, po. mali. Ay, mali tayo doon. Iba ang Wala. pagkakaintindihan Oo, mali. niyo sa Oo. clearance. Iba yun. Baka yung iniisip mo, quit claim yun. Iba ang clearance sa quit claim. Pag sinabing quit claim, yun yung pipirma ka, may ibibigay sa'yo, pero wala ka nang hahabulin sa kumpanya. Pero yung clearance, kailangan mo yun para at least official yung ano mo, yung kumbaga pag-alis mo sa kumpanya, di ba? Yung sinasabi nga ni Ma'am Tonet, di ba? Ano ba? Kayo ba yung nag-clearance or Oo, quit yung claim 6. yan? Pakitanong yung 6, sir, kung Oo. pumirma ba kayo. Linawin natin dito, ha? Sige po. Oo. So ano, clearance ba yan or quit claim yung pinapapirma sa inyo? Hindi po kami pumirma na, hindi po kami nagpa-clearance tong 6. Pero wala rin po kami ng quick claims rin po. Wala That rin po. explains kung bakit di nila nakuha yung final pay, yung separation pay. Separation sasabi. pay. Kasi after mag-clearance, saka mo lang makukuha yung mga yon. Kasi sir, kunyari, sa clearance po, bibigay niyo yung mga company property, mga ID, mga records, mga ganun pong bagay. Kasi kung hawak niyo pa po yun, at ibibigay na sa inyo yung mga hinihingi niyo, paano niyo po maibabalik ng maayos? Part po yun ng turnover, Sir Roelito. Naintindihan nyo, Ang Mr. tanong po kasi, sir, ma'am, ang tanong kasi namin lahat, kung makukuha po ba namin yung station pay namin, tagal po nang pinasok na DIY po. Basta mag-clearance kayo, may makukuha kayo. Kasi sabi nyo, regular naman kayo eh. So, may makukuha po talaga kayo. Basta po makapag-clearance po kayo. So, ang sinasabi kasi nila sa tagal nila, 5 years, ang isa sa hinahabol nila is yung length of service ba? Kumbaga kung 5 years yung pinagtrabaho. Yan ba yung pinag-uusapan natin? Tama, no? Ano po namin, sir, ma'am, kung matutulungan niyo po sana kami na makuha yung... Hindi, may tinatanong, hello, Ruel? Inipit po nilang... Hello, Ruel, may tinatanong pa kami. Ano yung hinahabol nyo sa company? Ano yung inaano nyo?
Yung tagal po ng pinasok namin, yung inipit po nila sa yung list of service ng... Ayun, at least malinaw na ang hinahabol nyo, unang-una sa lahat, ay yung last pay. Pangalawa, Yes po. yung separation pay. Yung length of service po namin. Pangatlo, ang length of service. Para maging malinaw lang yung regarding sa hinahabol nilang sweldo, no? So, feeling kasi nila, kapag nag-clear na sila, ay wala na silang habulin. Yun ang pananaw nila. Talagang kapag ikaw umalis sa kumpanya, bago ibigay yung inyong last pay, kailangan nyo mag-clearance. Then, kapag nag-clearance na kayo, doon na, start na ng process ng inyong mga kailangang kuhanin sa kumpanya. Pag natapos na yon, syempre, ang gagawin ng company, pag ibibigay na sa inyo, ibibigay na lahat ng hinahabol nyo, kung ano man yung hinahabol nyo na last pay, 13 months, separation, syempre, ang gagawin ng kumpanya, lagi, magki-quit claim kayo. Yes. Para, yun ay safety din naman ng company na talagang naibigay na sa inyo kung ano yung mga hinahabol nyo. Para wala na rin kayong habulin sa company. Ganun yun yung, para naintindihan lang po ng mga nanonood sa atin. Hindi po porket nag-clearance, hindi na kayo pwedeng maghabol. Saka yun yung tamang proseso kasi. Oo, tamang process. Ma'am Tinet So, pero again, no, nakausap ba na, pwede ba nating tawagan kung nahirapan tayo, kung kaya pa, tawagan yung kumpanya, yung HR, kung medyo hindi pa makasagot subukan natin. Si Director Ruinito, nandiyan ka pa? So, dito pa rin po. So susubukan naming tawagan yung Mr. DIY, no? Yung numero na nakuha namin. Actually, parang nakausap ito last time, but let's see kung sasagot ulit sila, no? Sige nga, pwede bang pakidial si yung Mr. DIY para at least makuha natin yung panig nila. Ruilito, may pinirmahan ba kayong kontrata? Lahat po kami may pinirmahan. So regular nga sila. Actually, Ma'am Tonet, nagkaroon tayo ng copy ng termination letter nila. Nandun naka-explain kung bakit nga sila terminate. Nakalagay, gaya ng sabi ni Roelito, yung pagtutulog niya, inamin naman niya, nandun yung tardiness, nandun yung hindi nila napasa yung yearly exam na sinasabi nila. Pero yung mga termination paper nila, ma'am, nakalagay may note doon na refuse to sign. Hindi nila Hindi talaga sila pumirma. Pero kung binasa po nila yung mga termination letter na ibinigay po sa kanila ng kumpanya, nakalagay po doon yung listahan kung ano yung mga matatanggap nila once na nakapag-clearance po sila. Meron tayong kopya nun. Meron tayo, yes ma'am, ito, hawak ko yung isang termination paper. Kunyari, the company shall release your final pay broken down into last salary, payment in lieu of 30 days of notice, 13-month pay, tax refund, unused accrued service incentive leave. So, makukuha po nila to once nakapag-clearance sila. So, yun yung siguro kailangan nating maklaro sa kina Ruelito na may mahabol talaga sila sa kumpanya nila. Yes, once na makapag-clearance. Ayan. So, siguro nasa kabilang linya na, ma'am, no? Yung ano? Sige. Apo. So, sa kabilang linya ng telepono, si Director Marivic Martinez, Provincial Director ng Dole Cavite. Magandang umaga po sa inyo, Director Marivic. Magandang umaga po sa ating mga nakikinig at sa inyo po, sir. Magandang umaga po. From Dole, Cavite po. Apo. Ma'am, kami po yung nagpapasalamat, no, sa pagtanggap niyo po ng tawag. Ma'am, tayo po ay live ngayon sa CLTV 36, IBC 13 at sa aming mga social media platforms po. Sige po. Apa. Ma'am, meron kasing lumapit po sa amin, grupo po sila ng mga empleyado ng Mr. DIY sa Cavite. So ngayon, ang kanila pong nirereklamo kasi yung pagtanggal sa kanila sa trabaho na nakalagay naman sa termination letter po kasi low performance. Ngayon, ang pinaka-concern po kasi nila, ma'am, hindi raw po binibigay sa kanila yung kanilang huling sahod, also yung separation pay, saka yung ilang benepisyo raw po ay walang hulog. So, ano po yung masasabi natin dito, ma'am? Sila daw naman po ay regular, 5 years na po silang nagtatrabaho dito, pero meron daw pong year-end assessment na every year ina-assess sila. Doon po sila, kumbaga, nabutasan. Bumagsak po sila doon sa year-end assessment. Kaya po sila tinerminate, ma'am. So, ano po, ma'am, yung pwede po nating matulong po dito sa mga to? Kasi may mga claims po sila, ma'am, eh. Okay, so linawin ko lang po, base sa mga nabanggit nyo, sir, yung
last pay or last salary nila. Kung sa last salary po, services rendered po yan. Regardless kung anong klase po yung pagkawala nila sa trabaho, kaya nag-resign or tinanggal, it's automatic po na lahat ng benepisyo na naservisyohan nila ay dapat matanggap ng ating manggagawa. Ngayon, as to the issue po ng separation pay, yun po, kailangan natin malaman kung ano po yung klase ng pagkawala nila sa kumpanya dahil meron lang po tayo mga provision kung paano naman makakapag-avail ang isang manggagawa in terms of separation pay. Yan po, either po sila ay pinalitan ng makinarya o mayroong redundancy o mayroong retrenchment o may pagsasara. So yan po yung maaaring may separation sila or maaaring tinanggal sila dahil sa kanilang sakit. So, ngayon po, kailangan po malaman namin ang buong detalye ng mga issues na pwede nila pong isang lunis sa aming opisina. So, maaari po silang pumunta dito sa Dole 13, Martires, Cavite. Opo. Ma'am, salamat po. No? Ma'am, actually kasi, kaya yung iba raw sa kanila ay hindi pumipirma kasi may iilan sa kanila na pumirma pero hindi naman daw binigay ng kumpanya yung mga claims nila. Kaya itong mga to, nag-refuse sila na mag-sign. So, kung ganun po, ma'am, dapat po talaga na, na kumbaga isang guni namin sa inyo to. Pero, yung mga nagre-reklamo po, actually, nasa kabilang linya po sila. Ipapakausap ko po sa inyo. Mr. Roelito, nandiyan ka pa po ba? Yes, Opo, nandito ngayon si Director Marivic Martinez ng Dole. So, sige, hayaan kita nakausapin si Ma'am Marivic para mula sa inyo talaga manggaling yung pinaka-reklamo nyo. Nandito sa kabilang linya si Ma'am Marivic. Sige, Mr. Roelito. Speaking po. Sige, sabihin nyo kay Ma'am Marivic. Ma'am, kaya po kami lumalapit sa inyo para mahingi po ng tulong na hinipin po ng Mr. D yung tawag po namin tsaka hindi po nila binibigay yung net of service namin. Okay. So, tulad ng mga nabanggit ko, para po maagaran naming maaksyonan yan, imbitahan po namin kayo na magtungo dito sa Dole 13 Martires. Doon po sinasabi niyo yung last pay, wala pong karapatang hindi ibigay ng isang employer yung last pay kung ay talagang pinagservisyuhan ninyo. Provided po kung talagang kinakailangan yung clearance na tinatawag. Pero dahil may issue po kayo na kino-question din po ninyo, yung klase ng pagtanggal sa inyo, ayan po ay usapin pwede nating ihain dito po sa Department of Labor and Employment, Cavite, through yung tinatawag naming SENA, Single Entry Approach. So yan po ay expedite or bibilisan ng Dole Cavite na kung saan kung nakapagtungo po kayo dito o tumungo po kayo dito, may mga i-fill upan lang po kayong dokumento na pagpapatunay ng mga reklamo ninyo at agad-agad po ipapatawag namin yung sinasabi yung employer na DIY. Opo? Ayan. So, narinig mo yun, Mr. Roelito, na yun nga, na kung gusto nyo, pumunta kayo dito sa opisina, sa tanggapan ng Dole, sa Cavite, para maghain kayo ng inyong complaint. Kung, yun nga, irereklamo nyo yung kumpanya ninyo, So, kung may mga iba pa kayong gustong sabihin sa Dole, siguro, ire-refer namin kayo dito sa tanggapan ni ni Director Marivic. Okay? Yes po, sir. Para lang din po, Director, para lang din po sa kalinawan, kasi ang sinasabi nila, kaya ayaw po nila pirmahan, yung ayaw nila mag-submit ng clearance kasi daw po, ay baka hindi na daw ibigay yung kanilang mga hinahabol pa sa kumpanya. Ma'am, kayo sa Dole po, paliwanag niyo po kung ano yung kahalagahan ng clearance doon sa mga hinahabol nila. Okay, yung clearance po, ito ay pagpapatunay na wala na po kayong liabilities or talagang wala po kayong mga pagkukulang na at wala na po kayong dapat pang isauli or mga accountability sa kumpanya. Pero ito rin po yung pagpapatunay na kayo ay aalis na sa inyong kumpanya, kaya nga po clearance, Pero kung in terms na kino-question nyo nga po, yung manner ng
ng pag-aalis sa inyo sa kumpanya. So, karapatan nyo rin po na hindi mo na i-submiti yan dahil nga po, pwede nating pag-usapan at pwede po nating ayusin at alamin yung buong detalye at bakit nasabi ng kumpanya na kayo ay tanggal na or dinidismiss na sa kanilang sa DIY po. Sa tanong naman po nila, ma'am, na ang sinabi nila, kakasuspindi lang sa amin kakaserve lang ng suspension sa amin. And then ang nangyari, hindi pa namin natatapos yung suspension, ay bigla kaming terminate. Possible po kaya yun, ma'am, Director Marivic? Yan nga po, sa party po ng isang termination, para masabing legal po ito, ay dapat ay napakalakas po ng usaping sinasabing due process. Yes. So, doon po natin malalaman kung yung due process ay talagang naisagawa po. No po? So, yun yung una, binigyan pa sila ng pagkakataon na ma-explain na kung ba po itong klaseng infractions o nagawa nila o violations, kailangan na pag-explain po sila. Dumaan po ba sila sa proseso na sila po ay binigyan muna ng warning, reprimand, suspension, at saka po termination. Pero sinasabi niyo po ngayon, suspension and then termination agad. No po? Opo. Yan po yung mga usapin na pwede nating questionin during the conduct ng ating mga conference po. Oo, ng investigation. Yes. Ma'am, may sagot din po dito, hindi na sila sasagot ngayon sa telepono. Pero nagpadala sila ng kanilang mensahe po, yung Mr. DIY. Babasahin ko po ayon po sa Human Resources ng Mr. DIY, na si Mr. Gian Carlo Lasarte, hindi raw tinanggal ang mga nasabing empleyado. Hindi raw sila tinanggal dahil sa personal issue. Ang dahilan daw po ng kanilang pagkakatanggal ay dahil sa low performance, bagsak sa resulta sa kanilang yearly exam at mga offenses na kanilang nagawa. So yung sinasabing offenses, ma'am, parang series yung pagkakaintindi natin. Dagdag pa nila, ang pag-terminate daw nila sa kanilang mga empleyado ay nakabase sa kanilang kontrata. At ang mga hinahabol raw ng mga empleyado ay makukuha naman daw kapag sila ay nakapag-clearance na sa kumpanya. Pero ma'am, sabi nyo nga po, mas maganda po na ipatawag sila sa inyong tanggapan para po magkaroon talaga ng malinaw na resulta po dito sa kanilang inirereklamo para po magkaroon din ng tamang mga guidance po dito sa mga nagrereklamo at kung ano man po yung inyong nakita, ma'am, ipapaubaya na po namin sa inyo dyan sa Dolly po. Yes po, tulad po ng narinig ko kanina, 5 years na yung manggagawa natin. So, medyo in question po bakit naging assessment ay low performance. The fact na 5 years na yung ating manggagawa. Pero sabi ko nga po, kailangan pa rin nating marinig ang lahat ng panig, both the employers at ang manggagawa. Okay po, Director Marivic, with that po, maraming salamat po sa inyo at makakaasa po kayo na ipapadala po namin itong mga tao para sa kanilang reklamo. No? So maraming salamat po, Director. Lagi pong handa ang Dole na gabayan ng ating manggagawa sa mga ganitong usapin. At rest assured po na i-expedite po namin. We will go out of the box kung normal po namin pinapadala through mail yung aming mga subpina. Ito po dahil mabilis na aksyon ang gagawin natin. Lalabas po kami doon sa mga ganong proseso. I-hand carry po namin ang pagsusubpina dito sa mga employers na dapat matugunan ang pangailangan ng ating manggagawa. Maraming salamat, ma'am. Okay po, maraming salamat po, Director. So, thank you po. Maraming salamat po. Okay po. So, ayan, nandiyan pa ba sila, Ruelito? Bibigyan na lang natin sila ng instruction later kung anong pwede nilang gawin. Okay, so, ayun. So, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod,
mag-asawang caretaker ng Manggahan, 17 taong hindi sinahuran, pinabarangay pa at pinalayas ng among pinsan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, para naman sa ating pangalawang sumbong, 17 taong nagtrabaho bilang caretaker ng Manggahan sa San Miguel, Bulacan, ang mag-asawang Annalyn at Eugenio Carpio. Ang kanilang reklamo sa hashtag ipabitag mo ay sa loob na 17 taon. Wala raw silang natatanggap na sweldo mula sa kanilang amo. Ang masakit pa sa mag-asawa, hindi na sila pinapasahod. Pinabarangay pa at pinaparehas pa raw sa kanilang tinitirhan. Okay, ang detalye ng kanilang sumbong, panoorin muna natin ito. Ako nga po pala si Eugenio Carpio, taga-barangay Balaong, San Miguel, Bulacan. Lumapit po ako sa hashtag pabitag mo dahil po sa kahilingan ko na makuha yung aking sahod mula noong 2007 hanggang ngayon. 5 buwan lang ako sinuweldohan hanggang ngayon sa pinangako ni Maria Lazaro. Pinalalayas na po ako sa Manggahan. Isa po akong caretaker ng Manggahan ni Maria Lazaro. Ang sabi po, bundong kayo tumira sa Manggahan ko, sweldohan ko kayo ng 1.5. Ang sabi pa, bayaran ng kuryente, tapos ipakapi pa. Hindi naman nangyayari yun. Ngayon, pinabarangay kami nung may-ari na umalis na raw kami. Hindi wala siyang ibibigay na pera. Nangingi po kami ng tulong sa inyo, makuha namin yung sahod namin kay Maria Lazaro. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makausap po natin ngayon ng live ang mag-asawang caretaker na si Ma'am Annalyn at saka Sir Annalyn at saka Eugenio Carpio. Tama po? Okay, magandang araw po sa inyo. Bago yan, Kate, basahin muna natin yung detalye ng kanilang sumbong. So, taong 2007, ang mag-asawang Annalyn at Eugene ay kinuha ng kanilang kamag-anak bilang caretaker ng Manggahan. Pinangakuang sasweldohan sila buwan-buwan. Sa loob ng 17 years na pagtatrabaho, ay 5 beses lang ito nakatanggap ng sweldo, nagkakahalaga ng 2,000 piso. Ang kanilang amo raw ay isang OFW, kaya hindi nila ito makausap ng personal at lalo na wala silang contact dito. November 21, nung nakaraang taon, laking gulat ng mag-asawa na sila raw ay pinatawag sa barangay. Ipinabarangay sila ng may-ari dahil pinapaalis na sila sa Manggahan. December 13, nung nakaraang taon, nagharap sila sa barangay ng kanilang dating amo, ngunit hindi pumayag ang dating amo sa kanilang gusto. Ang gusto ng mag-asawa ay bago sila umalis, ay makatanggap sila ng sweldo sa loob ng 17 years mula sa kanyang amo upang makapagsimulang muli. So, biruin nyo yun, 17 years. Hindi po kayo, kumbaga nakatira lang kayo doon, pero hindi kayo sumasahod. Kumbaga, libre tira lang. Libre. No? Pero, syempre, napag-usapan nyo before that na kayo yung mga ngalaga ng kanyang mga mangga, sweldo kayo. May ganun kayong usapin, no? Meron. Sino po yung kausap nyo? Si Maria Lazaro. Nakaano-ano nyo po si Maria Lazaro? Balik magpinsang makalawa kami. Pinsan nyo po? Second cousin. Second cousin. Okay. Parang kamag-anak. Yung bahay po, may nakita kaming bahay. Kayo pong nagpatayo nun o nandyan na yung bahay? Nandyan na po yun. Buo na po yun nung tumira kami. Gawa na yun. May ano po yun, may bintana, walang sarahan. Ganun lang po yun, bukas. Pero gaano may po, bahay. May bubong. gaano po kalawak yung binabantayan yung Manggahan? Malamang. Mga 2 hektarya. 2 hektarya. Ilang puno po ng mangga ang nakatanim dyan kung may bilang Dati po po kayo? 200, ngayon naging 150 kasi nung bumagyo, bunabuwal yun. Kayong dalawa lang yung nangangalaga? Ano po yung mga anak ko? Maliliit kumbaga, pa, pamilya mga mo na. nag-asawa na nga. Paano nyo natatawid yung araw-araw kung hindi naman kayo sumasahod sa pangangalaga ng manggahan ng amo nyo? Pagka may tanggap po si asawa ko nung construction, Construction. tapos ako naglalabada. Pero ano pong naging usapin nyo dun sa kausap nyo na maging caretaker po kayo, di ba? Paano raw po yung magiging sahuran o may aabot daw po ba sa inyong bayad? Ano yung usapan nyo? Oo. Yung pong kapatid niyang nabubuhay, yung 5 buwan lang siya nagpasahod, namatay na ngayon, matagal na. 10 taon na nakakaraan. Pero sino po ba ang kausap nyo original? Yung original, yung Maria Lazaro. Yan ang may-ari ng lupa eh. Okay. Kasi nag-Saudi na nga po siya. Nung nag-Saudi po siya, sino po ang nagpa-Saudi Wala sa na inyo? po kaming kontak kasi patay na yung kapatid eh.
So, ang nagpapasahod sa inyo dati, nung buhay pa yung kapatid ng may-ari, yung kapatid na yun. Yun lang. Okay, pero nung namatay siya, hindi na kayo sumahod. Pero nung buhay pa siya, regular siya magpasahod. Ayun lang po, 5 buwan lang. 5 buwan, tas namatay na siya. Ano na po siya. So, ang naging problema, dahil wala kayong contact dun sa amo sa ibang bansa, hindi nyo na alam kung sino magpapasahod sa inyo. Paano niyo po pinapatakbo yung manggahan kung wala yung mga amo mo? Hindi naman po nai-spray na po yun kasi pag may nag-i-spray po doon, panayan lugi, kaya ayaw na silang umulit. Sino po nagdedesisyon ng mga ganung bagay? Kayo na po? Kami po kasi pagka namunga naman yun, ibibigay susurinder naman doon sa amo namin yun. Saan? Doon sa pinsan niya, pinsan buo niya. Ano pong pangalan? Orlando. Si Orlando po ba, hindi po kayo binibigyan ng kahit ano man lang? Abutan lang man kayo? Masama rin po loob sa amin nun. Hindi nga po. Ang tanong natin is kung naaabutan ba kayo kahit papano? Doon Hindi kasi po. wala rin po. So, Minsan po siya, ma'am, teka, nagpa-spray yun eh. Tapos po kumita yata ng 7.5. Hinahanap po sa amin nung may-ari yung kita na yun, nandun sa pinsan niya. Yung 7.5 na yun. Hindi naman po niya inaamin. Sa amin dinadagan. Wawa naman to sila nanay tatay na kayo ay nag-harvest, At saka kamag-anak din nila eh, tama? Kamag-anak nyo rin po. Bakit naman gano'n? Hindi niyo po ba nagawang kausapin yung original na, yung nasa ibang bansa po? Wala po kami punta kasi, ma'am. Dito na lang huli, ma'am, yung Sa barangay. Yung sa barangay, nagkita sila sa barangay. Bakit ano kasalanan ko? Ba't ako binabarangay mo? Sino po ang nagpabarangay? Yung Maria Lazaro. Bigla po umuwi ng Pilipinas? Ano noon, retiro na siya. Hindi na sa babalik. Nag-retire na kaya umuwi na ng Pilipinas. Kumbaga siya na daw hindi ang Siya na siguro titingin. Siya rin titingin. Ayun, So simula po ba nung panahon na nandun po kayo, ilang beses ba namunga yan at ilang beses kumita? Parang 1 beses lang, ma'am. Sa isang Yung lang taon. 7.5. Yun lang, Sa buong 7.5. 17 years yung pag-aano? Hindi, ma'am, nung nabubuhay yung kapatid niya, 3 beses yung nagpa-spray doon, kumita yun. Kasi lagi niya pinapatabaan. Inaalagaan namin yun. Nung pinapatabaan, namumunga. Wala kayong share doon sa mga kita nung ano? Wala, ma'am. Hindi lang kami Talagang nangingi. libreng tira lang kayo sa lupain doon. Hindi kami nangingi. Parang nagtatrabaho kayo sa wala, no? Tapos, ma'am, yung kuryente. Sila raw magbabayad, di man sila nagbayad. Kami nagtuloy. Kuryente ng? Kuryente, Meralco. Oo, sa Hindi, nung buong banggaan o nung bahay nyo? Yan ang bahay lang. bahay. Ay, syempre kayo magbabayad nung sa kuryente ng bahay nyo. Pero kung sa buong manggaan, siguro yung may-ari dapat ang magbayad nun. Tama po? So, Sa agreement kasi nila Oo. kasama yun. Kape nga kape, no? Opo. Kasama dapat ang Kasama kape. Hindi naman po nangyari. Verbal agreement po yun dati. Kumbaga, verbal lang kayo nag-usap. O, ikaw, pangalagaan nyo ito, Annalyn, Eugene. ngayon diba? po, saan kayo nakatira? Andun pa rin kami ngayon. Hindi naman kayo pinapalayas? Ang dudit po namin, February 25. Umalis na kami. Kung hindi pa raw kami aalis, magpapadala raw siya ng tao. Hindi ko alam kung anong gagawin sa amin. Kumbaga, sa pilitan na yung mangyayari. Ano pong rason kung bakit po kayo pinapalis? Kung talagang pinangalagaan nyo naman yung kanyang Manggahan. manggahan. Hindi ko po mamalaramdaman, Inayos ma'am. siya naman. Marami ma'am naninira, sip-sip. Teka, Marites. Opo, may marites. Opo. Totoo yun, ma'am. So, dun sa harapan nyo sa barangay, ano ang napag-usapan? Ano ang dahilan? Ako po mamang kausap sa barangay po. Sabi niya, kailangan na rin lupa. Oo. Sabi ko, saan si Oo sa'yo yun? Ang hinahabol ko lang, yung pinag-usapan natin para sahod ko. Ayun ang pinag-usapan namin, ma'am. So, willing naman kayong umalis dun sa lupa. Oo. Yun nga lang, to pa rin yung napag-usapan naman. napag-usapan po ang At kayo sweldo. naman ay pinangalagaan nyo naman yung kanyang manggahan. Opo. Yun po ang punto ninyo doon. Opo. So, ano po ang kanyang sagot? Hindi raw siya magbibigay, ganun. Bakit daw po? Ewan ko po sa kanya, puro ganun. Ganun sinasabi. So siguro, kailangan muna natin kausapin muna, no? Kung matatawagan natin si yung Maria Lazaro. Maria Lazaro. Pero siya po yung naging kausap niyo po. Nung panahon na yun na Opo, mula noong July 2007. Siya po yan? Yan po? Tama po ba tayo? Yan. Yan po yung second cousin nyo na kinuha kayo na maging caretaker dun sa manggahan. Opo, Okay. ma'am. Alam ko, Ma'am Tonet, may number tayo nung pamangkin ng Maria Lazaro. Si Ray Paulo. Sasagot daw po yung Ryan, sir. Makakilala niyo yung Ryan. Tawagan natin si Ryan para makausap din natin. Malaman natin kung ano talagang nangyari.
At the same time, nasa kabilang linya po si Attorney Batas Mauricio. Mga ma'am, sir, hihingi tayo ng tulong sa resident bitag lawyer natin para kung ano yung best way para matulungan namin kayo. Nakikinig lang po si Attorney Batas. Pero for the meantime, tawagan po na natin yung pamangkin ni Maria Lazaro na si Ryan. Ang naging mahirap kasi dito, wala silang direct communication sa pinakamay-ari, no? So ito, Ryan, pamangkin, yung isa naman, pinsa. Kumbaga, kung sino-sino na yung nagpatakbo. Pero habang siguro tinatawagan natin si Ryan, no, habang hindi pa sumasagot, baka may gustong itanong si Attorney Batas dito sa mag-asawa. Attorney, good morning po. Good morning po. Good morning. Good morning po, Attorney. Good morning, Dean. Good morning, Steve. Ang itatanong ko lang kung sa kanila, yung katotohanan ng ano ang naging dahilan, bakit sila pinatigil at pinapaalis sa lupa pagkatapos ng 17 taon. Hindi po namin alam. Mainit na nga. Alam po. Di ba po di pa nag-usap kayo sa barangay? Sila po nag-usap. Pinabarangay po kayo. Sinasabi na umalis na kayo dun sa manggahan. Bakit daw po, ano daw pong rason? Kailangan na raw po ng kumita lupa niya. Kailangan na raw pong kumita yung lupa, Attorney Batas. Yun daw po ang naging dahilan, ba't sila pinapalayas? Ano po ang nangyari sa barangay? Ano po naging reklamo ng may-ari ng lupa sa barangay? Bali po, kinuha po ako sa barangay na kailangan na raw po yung kanyang lupa para kumita. Meron po kayong mga dokumento doon sa barangay? Meron po. Apo, may kopya po kayo ng certification to file action? Sa baba. Nasa baba po. Ilang hearing na po kayo? Nakatatlo. Katatlo na daw, Attorney. Humarap po ba sila sa barangay? Bali po ang humarap, itong Maria Lazaro, saka yung sekretary, saka yung hepe lang po. Okay, so ano po ang sinabi ni Maria Lazaro doon? Kukunin na yung lupa dahil kailangan na nila yung lupa para kumita, ganun po ba? Opo. Ano po ang naging sagot ninyo? Sabi ko, ang kailangan ko lang ko, yung pinag-usapan natin sahod ko. Yun po ang sinabi ko sa kay Maria Lazaro. Ano po ang sinabi? Wala raw po sa ibibigay. Yung po bang sinasabi niyong usapan sa sahod, sa pagiging caretaker, verbalan po ba yan o nakasulat? Parang verbalance po, Attorney. Verbalan. Okay, wala po kaming kasulatan. May nakasaksi po ba sa usapan ninyo? Bali wala po, Attorney. Yung nanay mo patay na. Yung nanay ko patay na Medyo masaya po yan. Siguro po mga kapatid sa Bitag, mabuting pakinggan natin yung pamangkin muna. Opo, Attorney. Natin ang kabuuan. Sige po. Alright. In the meantime, pwede nyo po akong i-hold para mahintay po natin yung tawag ninyo dun sa pamangkin. Salamat tulad po. ng nabanggit ni Attorney Batas, mukhang nasa kabilang linya si Ryan. Ryan? Hello, Ryan. Ray Paulo, hello. Ay, tama po, si Sir Ryan po ito? Ray Paulo. Si Paulo po, Sir Paulo. Sir Paulo, magandang araw po. Si Kate po ito sa office ni Sir Ben Tulfo. Sa hashtag Ipabitag mo po. Naka-live po tayo ngayon sa aming mga social media platforms, CLTV13 tsaka sa IBC. Sir Paulo, tama po, kayo po yung pamangkin ni Maria Lazaro? Yes. Opo. Sir, kasi nandito sa aming tanggapan, nasa studio namin, si Annalyn Carpio tsaka si Eugenio Carpio. Kilala niyo po sila? Yes, distant relative namin sila. Distant relative, okay po. Kung narinig niyo po yung pag-uusap kanina, magiging diretso na po kami. Ang inireklamo po kasi nila ay hindi sila pinasahod ng tama ni Ma'am Maria Lazaro for 17 years dun sa pagiging caretaker nila dun sa manggahan. Baka po may iba kayong impormasyon regarding po dito. Pwede niyo po bang may bahagi sa amin, Sir Paulo? Kasi in behalf of my aunt, kasi po my aunt is hardworking nurse for 37 years sa Riyadh Military Hospital. Yun hong kausap nila before, hindi ho yung tita ko. Yung mami ko and lola ko na both patay na noong 2013 and 2015. Nung start ho na kinuha namin sila, ako lang ho kasi ang kaisa-isang member ng family na buhay na nandito ngayon. Nung kinuha ho sila, ang estado ho nila ng employment sa amin, sa nanay ko and lola ko,
ay arawan. Ibig kong sabihin, tatawagin kayo, then pagkatapos ng trabaho, bayad na. Kaya hindi ko ho naiintindihan bakit na-insert ang Ninang Marie dito. Ang kausap ho nila ay lola ko at mami ko. Yun. Apo. Sir Paulo, tama, yung mami at lola nyo wala na po ngayon? Yes, may mami po namatay ng cancer in 2013. Noong 2015 naman po namatay ng old age ang lola. O sige po, para maging malinaw Sir Paulo, itatanong po natin ulit. Although nasabi nila kanina na talagang ang katransaksyon ay sino? Maria Lazaro. Sinundo po siya, ma'am, ni Maria Lazaro doon sa baba sa mga nanay ko. Wala po si Paulo, nasa Maynila yan. Yung binabanggit po ni Paulo na mami at lola. Ganun rin po, ma'am. Yung binabanggit niya, ang bayad sa akin doon, SS, paghihila ng tayo ng baboy. Dinadala doon sa tinitirahan namin. Hindi. Ang sinasabi kasi ni Ryan Paulo ay ang kausap nyo daw po ay hindi yung kanyang tita na sa Maria Lazaro, kundi ang kausap po at kumuha sa inyo ay ang kanyang nanay na ngayon patay na at ang kanyang lola na patay na rin. Ang tanong, tama po ba ang sinasabi niya o hindi? Hindi po. Hindi tama, si Maria Lazaro ang sumundo sa kanya sa bahay. So, ibig sabihin, ang talagang kumausap ay si Maria Lazaro. Sa akin. Pero nung panahon na yun kasi si Ryan ay wala dun sa naging usapan. Wala po yan. Sa Maynila, matagal na yan. Nasa Maynila siya. Okay. Ryan Paulo, ang sinasabi nila ay siyang si Maria Lazaro ang kanilang nakausap. At nung panahon na yun ay wala ka rin. Paano silang nakausap si Ninang Marie? Wala nga akong contact namin yan. Umuwi naman po. Hindi nga ako lumalapit sa amin yan. Ang sinasabi ba nila ay nung before na hindi pa nasusunog yung bahay, nakausap nila si Ninang Marie? Na employer nila si Ninang Marie? 2007 daw po, boss Ryan. 2007 nakausap nila. Yes. Oo. Sinasabi nila nasa Manila ako, pero every weekend nandyan ako. Hindi. Ako ang kakaisa-isang Lazaro na andyan. Ang pinag-uusapan po dito, yung panahon na nag-usap sila ng 2007, ang kausap nila ay ang nanay mo nga, tama, ang lola mo, at si Maria Lazaro. Yun yung kausap nila. So, ang Ninang Marie ay nasa abroad. Nasa Riyadh Military Hospital siya. Nauwi naman daw po, Sir Paulo. Kada 2 taon umuwi yun. Talaga po siya, ma'am. Hindi naman kami sisinungal at saka hindi ala kami amisya. Sige, ganito na lang po. Ako sa amin, hindi niya kausap ang Ninang Marie. Yan ang kausap namin. Pero kasi Ryan, ganito, no? Ryan Paulo. Rain Paulo. Oo. Sa tagal ng panahon kasi, ganito, 2007, nariyan na sila doon sa Manggahan. Sabi mo nga, ikaw ang kaisa-isa at ikaw lang yung natitirang buhay na nandito. Since 2013, na namatay ang iyong lola o ang nanay. Ngayon, nung 2013, hindi ka ba nagtataka? Pinupuntahan mo ba yung Manggahan na nandito tomato? Nandun nakatira? Hindi pupunta. Yes, ma'am. Yes, totoo. Pinatira sila dyan. Pero sinabihan sila ng mami, lola, na yes, pwede kayong tumira dyan. Kasi may kondisyon yan. Naaalis kayo dyan anytime kasi hindi namin ari-arian yan. Kasi yung tinitirahan nila kay Ninang Marie, ang kausap nila ang mami at lola. Okay? Tapos ang estado ng employment nila is arawan before namin. Hindi namin sila empleyado. Na wala kaming employer-employee relationship. Tatawagin lang namin sila, then babayaran sila. Yun ang estado ng relationship namin. Ganun po ba ang naging relationship ka namin, then bayad ka na. Yun sa Manggahan man, ano yun? Okay. Hindi raw po totoo ang arawan, Sir Paulo. Ano po na 1.5 nga lang po sabi nung Marie. Maria Lazaro. 1.5 every month? Yes, para sa inyong dalawa o 1.5? Opo. Nabigyan po ba kayo? Hindi nila 5 buwan lang, ma'am. Ano po yon? Hindi nila diretsyo nakakausap ang Ninang Marie ko. Hindi. Kasi ako ang point person sa lahat ng properties namin. So lahat yan, sinasabi sa akin ng mami at saka ng lola. Actually, directly naman po, Paulo, directly naman nilang sinabi na hindi na nga nila nakakausap since nung 2007 na iniwan sila doon.
Kumbaga, nung nakaalis na po, si Ninang Marimo, ay ang nakausap na nila ang iyong nanay. Ang nanay mo ang nagbibigay ng monthly sa kanila na 1,500. Pero yun nga, nung namatay na, at hindi na rin nila talaga nakausap na si Maria Lazaro. Tama naman po yung sinabi mong hindi nila directly nakakausap. Kasi nga, wala nga naman daw silang contact. Ano yung lola, ang Ninang Marie ko. Alin? Hindi po nila nakausap ang Ninang Marie. Hindi po nakikipagtransak ang Ninang Marie sa ganyan. Pero nung panahon ba na nag-usap sila, nandun ka rin? Wala, ma'am. Wala ho. So baka wala ka nga nung panahon na yun na nag-usap sila. At hindi rin natin maano na hindi nila nakausap. Aminado naman silang, pagkatapos silang iwanan doon, hindi na nila nakausap eh. Pero nung panahon na sila ang nag-usap, wala ka rin doon. So, ang tanong, nasaan po ba si Ma'am Maria Lazaro sa ngayon? Nasa Bulacan. Nasa Bulacan. Ano po ba yung sabi po sa inyo? Teka muna ha, 2007, tapos 2000, na ngayon, 13. May 10 taon na ho, ha? Hindi sila nag-claim back anything sa amin. Kasi nga ho, wala naman kontratang ganyan. Mukhang kasi, Sir Paulo, nung pinabarangay po sila, nung pinabarangay daw po sila nitong Ma'am Maria Lazaro at pinapaalis, doon na po sila nagkaroon ng aalis kami, basta mabayaran yung 17 years. 10 years na. Alin? Lampas na ng 10 years ang claim nila. Kung gusto nyo ganyan na kasi ang kiniklaim nila, lumagpas na ng 10 years. Hindi issue dito, Paulo, hindi issue dito yung 10 years. Wait lang, sir. Oo. Wait lang. Kaya ka nag-file ng claim ang aking Ninang Marie dahil dyan, sa kabaitan ng Ninang Marie ko, ginagamit nila yung properties namin without our consent. Ngayon ho, isi-send ko sa inyo lahat ng pirma, ng lahat ng kapitbahay, lahat ng nakatransaction nila sa manggahan namin without our permission. Okay, teka, parang na tayo doon. Paulo, makinig ka rin. Paulo. Okay. Pwede magsalita? Pwede? Okay. Kung ang kiniklaim mo na 2013, wala silang claim at all. Walang claim, hindi naghabol. Kasi nga hindi naman ikaw ang kausap nila eh. Sino pang habulin? Ay, patay na nga rin kamo yung nanay mo, tsaka yung lola mo. Ang ina-expect nilang makausap nila si Maria Lazaro dahil yun ang nagpatira sa kanila. Ngayon, kung sinasabi mo hindi nag-claim, ngayon lang nag-claim kasi ngayon lang din sila pinapaalis. Ang tanong, ikaw ba dumalaw ka doon, kinausap mo sila? Kayo po ba ay may inaanuhan? Kayo po ba ganito? Miss, hindi sila Miss, wag mo kami pagmuhay masama dito. Gumadaan ako sa property ko kasi yung kapatid ni Totoy, kabarkada ko, tapos yung lahat ng tao sa front dyan, mga kaibigan ko. Kaya imposible, hindi nga ako nag-ahay sa akin yan. Nung minsan dumaan ako dyan, yung anak nila, sinabihan pa ako dyan na sino ka ba? Ba't ka andi dito? Baka hindi ka kilala. Hindi po ma'am kilala siya. Kaya nga hindi ka kilala. Yun ang problema. Pinunta ma'am, teka ma'am, pwede mong salita ma'am. Sige po. Pumunta ng December 25, Pasko, dinuduro yung asawa ko. Nino? Yan, si Sa Paulo. Tapos saan nyo tapal na Tapos ma'am, ganirin mo. Ba't daw ginamit namin yung kuryente? Ba't daw may tubig kami? Siyempre ala kaming tubig, nangiigib lang kami habang panahon pa sa ilog. Nagkaroon ng nawasa. Nag-apply kami. Nagagalit sa bakit daw, kakasuhan daw kami ma'am ng... Bakit daw di kami nagpaalam? Yung linya ng water na yan, idinaan nila sa property ko nang walang paalam, ha? Kung gusto nyo anuhin yan. Yung linya nila ng tubig, yung linya nila ng Meralco, ginagamit nila yung linya ng Meralco ng property ko, ha? Iba ang property ng Ninang Maria at saka ng... Si Maria ganito, Paulo, ha? Lupa nyo naman yung tinirhan nila, Paulo. Hindi tama? Kay Ninang Marimo, kabi mo nga, ikaw ang namamahala na eh. Lupa ni Ninang Marimo, may bahay doon. Ngayon, anong masama kung ginawan nila, pinadaanan nila ng Nawasa o kaya ng Meralco? Pabor pa nga yun sa inyo eh. Ang tanong, binabayaran naman, sila man na magbabayad nun, hindi naman ikaw. So, di ba, maapabor yun sa'yo? Na nagkaroon ng kuryente tubig doon, hindi ka na magpapakahirap? Walang consent ko. Sa kanila yung kuryente. Kahit saan hong property kayo magtanong, kailangan may consent ng owner. Nung nilagay yan, tinanong mo ba, ba't ka naglalagay dyan? Ano? Nung inilagay yan, Paulo, nagtanong ka ba, bakit kayo naglalagay ng kuryente tubig? Ba't hindi mo sinita?
Teka muna, Miss, bakit ako magtatanong kung ba't naglalagay ng tubig? Ako ang owner. Dapat sila magpapaalam sa akin. Sir, I mean, kung sinita nyo po ba? Sinita niyo po ba nung panahong naglalagay sila? Ano? Sinita mo po ba nung panahong naglalagay sila? Nasa Batangas base ho kasi ako, ha? Ay, yun na nga. Yun na nga. Miss. Oh, yun na nga eh. Yun nga, Paulo. Yun na nga kasi nung panahon na yon ay wala ka. Pangalawa, hindi ka nila kilala. Kaya nga yung sinasabi mo, yung nagbabalat sibuyas ka na pag dumaan ka hindi ka nila binabati, hindi ka nila kilala eh. Paano ka nila babatiin? Sino may hindi kilala sa akin? Yung anak ng babaeng 13 anyos. Yung 13 years old Yes, na anak ma'am. na babae. Hindi siya kilala. Kayo po ba Nakasalubong nakikita niyo siya, kilala niyo siya? Oo, kilala namin po yan. Oo, pero ang inaano niya, yung anak mo, hindi niya kilala. Opo. Hindi siya kilala. Oo, yun naman pala yun. Hindi sila nagpaalam ng linya ng tubig sa property ko idinaan. Bakit nagpapaalam sila sa akin? Hindi, Paulo, ang sinasabi ko, kanino po ba yung pinalagyan nila? Kaninong property yung pinalagyan nila ng tubig? Yung dinaanan akin, tinamaan. Hindi, yung pinalagyan nila ng tubig, kanino? Kay Ninang Marie, wala ring permission and consent ni Ninang Marie. Hindi ba nga, sabi ko nga, pabor nga yun sa inyo eh. Pinalagyan na ng tubig, tsaka kuryente. Hindi na kayo mag-a-apply? Teka muna, hindi naman namin kailangan pa. Kahit naman occasion ka, board. Hindi, hindi ka kasi kausap ng mga panahon na yun eh. Si Maria Lazaro ang kausap kasi. Siguro ano yun natin si Attorney Batas, no? Attorney, good morning po ulit. Opo. Good morning po. Opo. Attorney, narinig niyo po ba yung ano? Opo. Narinig po natin. At maliwanag lang po na hindi itong si Ryan ang kausap nitong mga nagre-reklamo tungkol sa kanilang pagtira. Kaya kahit anong ginangangak nitong Ryan na to, wala pong halaga. Yan po importante dyan. Wala siyang nalalaman, hindi siya kausap, wala siya doon nag-usap. Ano kanya sinasabi sa atin dito? Tama, Attorney. Diba? Wala siyang pakialam dito. Kumbaga, unang-una, wala siya. Pangalawa, hindi niya alam kung ano yung kasunduan. Pangatlo, doon sa lupa na pinag-uusapan, iba ang may-ari, hindi siya. Sinasabi niya na siya ngayon ang caretaker. Meron ba siyang papel na nagpapakita niya? Ang importante, hindi nagbayad. At siguro yung abogado itong Ryan na to at nagmamarunong. Sabi niya, 10 taon na yung hindi kiniklaim. Dali lang, alam mo ba na yung pag-claim, hindi lang nakadepende doon sa panahon na nakalipas. Hindi po, mga kababayan, na nagpapabitag ng problema sa ipabitag mo ni Ginong Ben Tulfo. Ano yan? Kung meron ng pagtanggi doon sa tungkuling pinasok patay sa kasunduan, doon palang mag-uumpisa ang karapatan nitong mga tao na maghabol. Ngayon palang tumatanggi. Nag-usap sa barangay, ngayon palang tumatanggi. Di ngayon palang tatakbo yung 10 taon na binabanggit nitong si Ryan. Huwag po kayong gagamit ng kung ano-anong batas nang hindi nyo naunawaan kung ano ang batas. Ang batas, narito lang sa bitag. Maliwanag po yun. Sa tigilan, siguro pakikipag-usap dyan sa Ryan wala tayong makukuha dito. Tingin ko nga, Attorney. Tama ka naman doon, Attorney. Dito. Okay? Baluktot ang dahilan, Attorney. Wala talaga tayong mapapala rito. Hindi lang baluktot. May kalawang na, may putik pa. Yun pa nga, Attorney. Grabe yan. Hindi tama yan. Okay? Okay, so, Attorney. Ipadimanda na lang natin kung sakasakali. Magkaintindihan na lang tayo rito. Dahil ang importante rito, may karapatan yung mga taong dumulog sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. At yung karapatan yan, tinatanggihan, tinatalikuran, nitong nag-usapan na sa barangay, pwede silang maghabol, pwede silang magdemanda, at ang kasong kriminal, hindi pagbabayad ng pinagkasundoang sahod. Kaya yan ay arawan, buwanan, kintenas o kung ano man yan. Yun ang maliwanag. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney. Ayan. Narinig niyo naman si Attorney Batas. Huwag na natin kausapin tong Ryan. Oo. As advised, huwag na raw po. Wala naman kasi siyang personality dito sa problema niyo dahil ang usapin between you sa si Maria Lazaro po. No? Kaya susubukan nating makausap, no, si Maria Lazaro sana talaga. Kung nagpakita siya sa barangay after all those years para paalisin itong mga taon to, siguro magkaroon din ng pagkakataon na mapag-usapan kung ano talaga yung karapatan at saka yung maibabayad dito sa dalawa, kina nanay at saka kina tatay. Tay, ba't po kayo naiiyak? Bigay mo yung ano kay tatay. Naku po, kay attorney.
nasihap po ako sa payo. Kaya po ako naiyak. Napakinggan at naintindihan nyo na ibig sabihin may karapatan po kayong maghabol. Opo, ma'am. Makikita talaga natin sa kanila na naagrabyado talaga sila dito, no? Na hindi sila nabayaran. Na parang nasa walang bahala Kasi kung hindi totoo yung kanilang reklamo, hindi naman maluluha si tatay eh. Lapit namin sa inyo. Sa inyo namin na wala nyo ha. Ay, hindi ko nga maintindihan kung bakit umepal itong Paulo na ito. Wala naman pala siya doon. Wala naman pala siyang kinalaman. Hindi naman pala kanyang property. Tapos ngak-ngak na ngak-ngak, di ba? Nakorek pa ni Attorney Batas doon sa sinasabi niya. Malamang sa barangay hindi na ayos eh. Kaya po dito kami lumapit. Kung ano po yung kahinat na pagpunta namin dito, tatanggapin namin. Basta at least yun nga, no, nadala nyo dito talaga yung inyong concern, no? Kasi kumbaga napakinggan kayo. Siguro kaya ka naluluha kasi napakinggan ka. Kung sa barangay hindi ka napakinggan, dito papakinggan ka natin. Wala nga po sa barangay, masamang sumalab ko pag ako umuwi kasi wala akong nakuha sa sarili ko na ganung payo. Kaya po akong nayak siguro sa mas sa akin. sa tingin niyo ba, Ma'am Tonet, mas magiging klaro kung makausap natin yung kapitan? Para kasi hindi natin, no? Kasi, subukan natin. Sige, subukan natin. Si Kapitan, baka pagkakataong nakaharap ni Kapitan si Maria Lazaro. Kasi si Paulo parang walang naambag dun sa kanina eh. Wala talaga siyang maaambag. Galit po yun. Noong December 25 pumunta ron, nagkakasayahan kami, bigla sila sumulpot. Paskong Pasko? Pasko po yun, di man lang pinalipas kinabukas. Sabing tugma kung tuturuin. Ano pong sadya ni Paulo sa inyo? Kailangan na raw niya lupa. Sabi naman, property raw niya, kailangan na raw niya. Pero iklaro natin wala kayo sa lupa ni Paulo. Nasaan kayo? Nasa manggahan kayo? Property ni Maria Lazaro. Okay. O narinig nyo naman yung sinabi ni Attorney Batas, no? O kung walang kasulatan, walang papel, na siya yung nagmamayari ng lupa, o siya yung binibigay sa kanya bilang caretaker, hindi po pwede. Tsaka hindi ka po pwedeng magpalayas ng gano'n na lang. Hindi naman ikaw ang kausap. Ayan. Mukhang nasa kabilang linya na natin si Kapitan Donator de la Cruz Jr. Siya po yung barangay captain sa Barangay Balaong, San Miguel, Bulacan. Kapitan, magandang araw po. Kapitan? Kapitan, naririnig niyo po kami? Naubo? Ayan. Kapitan, naririnig niyo po kami, Kapitan? Narinig po, kumakain po kami. Sandali lang po. Ay, lulukin na, Kap. Uminom muna po kayo ng tubig, Kapitan. Baka maano kayo. Pasensya na po at napatawag kami ng lunchtime. Tanghalian na pala. Kilala niyo si Kapitan? Siya yung namagitan ba sa inyo? hindi po mangarap yan. Pero alam niya yung sitwasyon, alam niya yung kaso. Kap! Okay na? Sandali lang to, Kap. Balikan mo na lang ulit yung pagkain. Oo. Ayan, okay na. Kapitan, sa programa po ni Sir Ben Tulfo sa #ipabitag mo. Naka-live po kayo sa aming mga social media pages at saka sa IBC 13 tsaka CLTV. Okay tayo, Kapitan? Okay po, okay. Okay po. Kap, nandito po sa opisina namin ang mag-asawang Carpio. Sila po yung inireklamo ni Maria Lazaro regarding dun sa manggahan na for 17 years ay sila po ang nagbantay at saka nagpalago. Alam niyo po ba kung tungkol saan ang kasong ito? Kapitan? Apa. Ano po bang dahilan? Bakit po ipinabarangay itong dalawang mag-asawa? Ayon po sa sabi nung may-ari, ay, kilala pa. Sige po, magsalita po kayo, Kapitan. Ayon po sa may-aring pisa niya, magulo mama. Ano po? Maingay po yung cellphone. Maingay ang cellphone. Okay naman po, Kapitan. Ano naman po yung linya natin? Maayos naman po. Ayon po sa sabi ng pinsan niya, tumirang pinatira sila ron. May usapan sila na isang buwan, 1.5. Yung pong manggahan, saka yung tumana, pinakikinabangan naman nila. At isa pa po, yung
yung kalabaw, kambing, may alaga po sila. Ayan sabi, binenta nila, hindi naman nila Hindi po ibinigay yung totoo yan. pinagbilan. Walang alam yan si Kapitan. Ay, teka. Hindi, anong napag-usapan po, Kapitan? May kambing pa nun. Sino ba wala raw alam si Kapitan? Kapitan, ang tanong namin, ano po yung napag-usapan? Napag-usapan Sa barangay? barangay. Oo. Yun nga po, naghahain sila ng problema. At ang inaano nga ho, usapan lang nila. Wala naman silang naging pirmahan na sila isusweldohan ng 1.5 sa buwan. Okay. Ang sinasabi naman po nung kabilang side, may alagang hayop yan sa kakambing, binenta nila, hindi naman ibinigay yung pinagbilan. Sinungaling. Tapos? Saka po, wala nga po silang pinagpapilan na nagpirmahan sila. So ano ang ending na naging usapan, Kapitan? Ano ang ending na napag-usapan? Hindi alam. Ayun nga po, wala po sila, binigyan po namin sila ng file action at hindi sila magkasundo. Tama. Okay. Tama yon. Ang papel nyo na lang man kasi, pagkausapin sila, pagkasunduin, kung hindi magkasundo, certificate to file action. Kasi kung sinasabi mo, Kap, walang naging usapan at verbalan kasi yung ginawa. Pero ganun pa man, usapan ay usapan. Okay po. Usapan ay usapan. Kung sinabi po na kayo'y babayaran ng 1,500, dapat natupad yung usapan. Tama po. Hindi po dahilan dito na wala naman pong kasulatan, wala naman pong ganito, pwede na lang silang paalisin kaagad-agad. Hindi naman po ganun. Tama, Kap? Okay, yung sinasabi naman po ay kung yung kalabaw o kambing o kung ano man dyan, manok o pato o ano man yan, kung ano man yung pinagbentan, binenta, ang tanong, sino po ba ang nagsabi nun? Hindi nga siya nakakausap. Yung pong side nung kamag-anak niya, nagpunta po kasi rito sa akin yung may lupa. Yun po yung sinasabi, kaya yun lang po ang maipaparto sa inyo na sinasabi nila. Okay, siguro. So tama lang yun, certificate to file action dahil hindi na mapagkasundo. Tama po, Kap? Opo. Okay. Meron na po ba kayo certificate to file action na naibigay? Andiyan po, wala pong pirma ni Kapitan. Ay, wala daw pirma mo, Kap. Bakit nagbigay, nag-release na walang pirma mo? Pirmahan, nilakad Hindi naman po ako ang pipirma ron. Yung mga lupong po ang pipirma ron. Ay, teka, Kap. Bakit certificate to file action dapat may pirma mo? Yung mga lupo na po, ma'am, ang pipirma sa... Hindi mo ba nakaharap itong mga tao na to, Kap? Hindi. Hindi mo ba nakaharap itong mga tao na to? Kasi 3 sa lupon, 3 sa iyo dapat. Dapat may pirma mo yung certificate to file action. Bakit ayaw mong pirmahan? Hindi naman po nila dadala rito Ay, kayo ang nag-release niyan, Kap Bago dapat makarating dito sa mag-asawa, ay napirmahan na. Baka busy ka kumain si Kapitan, kaya hindi napirmahan. Kap, dapat pirmado mo ito. Huwag niyong i-release yung mga ganyang dokumento na hindi niyo pinipirmahan. Kap, may problema yata tayo. Tama. Nakarating pa po sila rito, Kapitan. Alam niyo po ba kung saan ang opisina namin? Quezon City pa po. Taga San Miguel, Bulacan po sila. Para lang doon sa pirma na hindi mo pinirmahan. Hindi. Dapat po, bago nila dinala rin, dinala muna nila sa akin. Kapitan! Bago po inirelease, dapat napirmahan po. Bago po inilabas yung papel sa barangay, dapat pirmado po yun. Huwag mong sisihin itong mag-asawa na to. Sisihin mo yung lupon mo kung bakit nag-release yan ng certificate to file action na hindi mo pirmado at binigay dito sa dalawang mag-asawa. Dapat kayo ang nakakaalam yan, hindi sila. Kap, pababalikin namin, pirmahan mo. Wala naman po problema, ma'am. Tama yan. Kasi talaga namang pipirmahan mo sa ayaw at sa gusto mo. Natural lang po yun. Opo. Binigyan namin sila ng certificate. Ang ano nga lang po nun, yung mga lupong ko, baka hindi masyadong na ano. Tama, okay. At least nagkasundo tayo pagdating doon, Kapitan. Ano po? Okay, sige. Bago pa po makarating kay Sir Ben Tulfo, kay Bitag, Kapitan, pakipirmahan na po.
Kaya pipirmahan naman po, kumbaga wala naman po silang Huwag na po magdahilan, Kapitan. Huwag na po magdahilan. Papabalikin namin sa barangay, pakipirmahan po kahit na kumakain po kayo. Kaya wala naman pong... Okay na po tayo doon, Kapitan. Okay na po. Okay na po doon, okay na po. Maraming salamat sa oras mo, Kap, kahit kumakain ka pa, ha? Okay. Ay, nako. Mga kabarangay mo, Hindi na kami pinirmahan. Marami na kausap po namin yun. Okay na po doon. Basta, ma'am, ha? Ang tanong sa amin, ano ba yan? Saan nyo ba gagamitin yan? Ano nabasa nila? Hindi namin kayang pirma. Okay na, pero ang sabi ni Kap, pipirmahan na niya. Balitaan nyo kami kung hindi pipirmahan. Magmo-monitor po kami. Kasi karapatan nyo naman talaga... Baka naman ho kami sa amin. Hindi ka anuhin yan. Pwedeng Pumunta ron, papirmahan mo. Walang aaway sa'yo doon. Isipin nyo po, pumasok na yung bitag sa reklamo nyo ngayon. Trabaho namin talaga na i-monitor kung pipirmahan ba yan o hindi. Ngayon, kung may gawin sa inyo or pagsalitaan kayo ng masama, i-report nyo agad sa amin. Kasi tungkulin ng barangay yan. Hindi nila, sabi nga ni Ma'am Tonet, sa gusto niya or ayaw niya, pipirmahan yan ni Kapitan. Teka ma'am, may tanong po ako. Yung pong kambing. Hindi, hayaan mo na po yun. Okay na. Hindi, okay na yun. Yes, sige, alam namin. Relax ka lang. Tsaka wala naman na siya sa issue yung kambing. Labas na sa issue yung kambing, ha? Baka Relax ka na lang, ni Kapitan yung kambing. Ang importante, mapirmahan yung certificate to file action mo. Opo. Baka pagsampa kayo ng kaso kung talagang ipipilit po nila yung gusto nila. Okay po? Okay, nandito ka na. Pumasok ka na sa amin, sa bitag. Relax ka na. Relax lang po kayo, ha? Usap tayo sa baba later po, ha? Sige po. Okay, so dyan nagtatapos yung sumbong na ito. Okay. Higit sa sumbungan, imbestigahan anumang reklamo, bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo may tatak, tatak bitag, tatak Bentulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo.